Tayo po ay may ilang kapatid na magbabahagi sa atin kung paano nga po ba ang banal na espiritu ay kanilang nadama sa dakong ito sa pamagitan ng ating Apo Conching. Ang ating pong kapatid na magbabahagi ngayon ay ang ating palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si Mother Marisa. Talaga naman, no? Na-surprise pa ako. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan. Muli sa araw na ito, sa pagpapahayag ng kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin na sa iyo nabuksan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Akala ko po kung ano sasabihin ni kapatid na Nene. Alam niyo po, kanina po ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong muli na magbahagi. Subalit ito'y uulitin ko na lang po sapagkat alam ko po na ang bawat isa sa inyo ay maraming mga karanasan ukol sa mga karamdaman na hindi batid kung paanong masusolusyonan sa pamagitan ng tao. Subalit salamat sa Ama sapagkat sa kaganapang ito sa aking kapatid noong January 5 po, nagkaroon po ng isang emergency na tawag ang aking kapatid sa akin sa probinsya po sa Romblon. At siya po ay binuhat mula sa karagatan, nabasang-basa po siya, in-emergency po siya sa hospital po sa aming probinsya at na-detect po na kailangan daw po siya ipadala sa Manila sapagkat hindi ma-find out sa ultrasound at sa x-ray kung bakit hindi siya makalakad. Salamat sa Ama sapagkat kung wala nga pong isang Apo Conching, siguro ako rin ay isa sa mga tuliro ng mga nilalang kung paano ang gagawin. Nang oras po na yun na tumawag ang kapatid ko, ganito po ang dating ng text niya sa akin. Sabi niya, Manang, kung maaari ay sunduin mo ako sa Batangas at ako ay dadalhin ng ambulansya dahil hindi ako makalakad. Yun po yung sabi niya sa akin. Alam niyo po, purihin ang ating Panginoon sapagkat kung bilang pagkatao, nagkaroon po ako ng bagabag. Sapagkat walang bahagi sa puso ko, bakit biglang-bigla nagkaroon ng ganung kaganapan samantala ang lakas ng aking kapatid. At tumawag agad ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano bang sakit mo? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, hindi ako makalakad, binuhat lang nila ako, nag-hire sila ng ambulance para dalhin ako sa ospital at ayaw na akong palabasin ng doktor. Sabi niya ganun sa akin. Ano ang sabi sa ultrasound, sa x-ray? Sabi kong ganun. Sabi niya, wala namang sinabi, umuwi na ngayon doktor eh. Di nagkaroon ako ng ibang damdamin sa puso ko. Bakit ka inuwian ng doktor? Ibig sabihin, hindi ka delikado. Sabi ko sa kanya. Eh, ewan ko nga ba, ayaw kong paalisin. Sabi niya, Manang, ang dami nagsasabi sa akin, may dumalaw, baka daw naputukan ako ng pantog, baka daw nagkaroon siya ng problema sa kidney, baka hindi siya makahakbang. Alam niyo po, kapag gano'n na po ang maririnig mo, anong mararamdaman mo bilang kapatid? Matatakot? Amen po ba yun? At yun po ay ayon sa homily ngayon at kanina po yung pinahayag natin mahal na Apo Conching. Sabi ko po sa Panginoon, Ama, nawa po ay makausap ko ang mahal na Apo. Nag-miss call po ako sa mahal na Apo at 2 ring po ako, hindi po ako nasagot. At sa bahagi sa akin ng Banal na Espiritu, alam ko po nung oras na yun, ang ating mahal na Apo ay nagtatala din po sapagkat kahit linggo po ang ating mahal na Apo ay gumagawa. Nagmi-mission din po para sa ibayong dagat na mga tumatawag sa kanya. At nang tumawag ulit ako sa kapatid ko, sabi ko, ganito na lang ang gawin mo. Angkinin mo na wala kang karamdaman. Eh syempre po, bilang siya ay isang tao, ninenervyos na rin po sapagkat sabi po ng nurse, ituturukan muna kita ng pain reliever para daw yung nararamdaman niya ay mawala. Nang oras po na yon, tumawag muli ako, nag-meet, sabi ni Pearl, tawagan mo na ang mahal na Apo, baka makontak mo na. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa katauhan ng mahal na Apo naway makausap ko siya. Purihin ng Diyos, nang makausap ko ang mahal na Apo, alam ko po nakadalo ang Banal na Espiritu. At malinaw na sinambit niya, huwag kang mag-alala, mahal na kapatid ko, sapagkat ang kapatid mo ay naipita ng ugat na pumailalim sa may lamad. Kaya hindi niya maiunat ang kanyang tuhod, so bakit hanggang balakang hindi siya makatayo? Alam niyo po, nung oras na yun ang naramdaman ko, ini-imagine ko na sa isip ko at sa puso ko na yung kamay ng ating Panginoon sa katahalapan na Apo Conching ay sinusungkit yung ugat na yun para makalakad ang kapatid ko. Buhay pa ba ang Diyos? At ng oras po na yun,
Huwag kang mabahala. Sapagkat ang sabi ko sa kapatid ko, magpa-discharge ka, umuwi ka sa atin, at kung may mahusay na manghihilot doon, magpahaplos ka. Tinambit ko po yun sa mahal na apo. Sabi ng mahal na apo, wag. Sabihin mo sa kanya, huwag niyang ipagagalaw kahit kanino. Yun po ang bili ng Banal na Espiritu. Sapagkat kung ang gagalaw nun ay bilang isang pagkatao lang at hindi kaloob ng ating Panginoon, maaaring malihis pa at magdudulot sa kanya para siya maparalyze. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nung oras po na yon, sabi ko sa aking kapatid, tandaan mo, huwag mong paniniwalaan kahit anong bang sabihin sa'yo ng mga tao dyan sa palibot mo. Siyempre doon na po yun babagabagi ng demonyo, yung isip, dahil nasasaktan. At sinabi po na, kailangan pumirma niya siya ng waiver na siya ay papayag na dalhin sa Maynila upang pauupirahan daw po, MRI, at the same time, uupirahan para daw ma-detect kung ano po yung sakit ng aking kapatid dahil hindi makalakad. Alam niyo po, parang nagpuyos ang aking damdamin. Sabi ko kay Jazz, iloadan mo ako anak ng 120, tatawagan ko uli yung aking kapatid. Sabi ko sa kanya, naggalit-galitan na po ako. Sabi ko, tandaan mo, kapag pumasok ka sa ospital, hindi ka makakatingin sa akin kahit 5 duling na tulong. Sabi ko sa kanya, paniwalaan mo ang sinabi ng mahal na apo at ang Panginoon na wala kang karamdaman. Kundi mamaya din sa maghapong ito ang kinin mo makakalakad ka. Boy mo ba ang Diyos? Alam niyo po, sinabi po ng nurse, hindi po pwede na hindi kayo ma-discharge. Magpa-discharge kayo. Kailangan kayo'y dadalhin muna hanggang barko na naka-ambulance dahil hindi daw po siya i-release na ganun ang kanyang kalagayan. Ang sabi ko sa kapatid ko, tandaan mo, sabi ko, panaligan mo sinabi ni Apo. Alam niyo po, sa salitang Apo pa lang po, inunat daw po ng aking kapatid ang kanyang mga paa, nakahakbang siya. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pagkatapos po nun, hindi makapaniwala ang nurse. At ang sabi, kaya ka nakahakbang dahil dun sa pain reliever. Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Parang sabi ko, hindi. Hindi doon. Kaya nung hanggang sa barko, hinatid po siya ng ambulance. Nung hinatid po siya ng ambulance sa barko, nakalakad na po siya. May kasama po siyang magbubuhat sa kanya. Hindi na po nabuhat. At naglakad na po hanggang tinuran nga po ng Banal na Espiritu na makakalakad siya. Nakalakad siya. At pagkatapos po nun, sabi ko sa kanya, kahit nakalakad ka, pumunta ka pa rin dito. Sabi ko sa kanya. Pero pinadala pa rin po ng nurse yung endorsement letter doon sa ospital na tutunguhan para naghihintay yung doktor na mag-oopera sa kanya. Alam niyo po, dumating ang kapatid ko, sabi ko, sa Cavite ka pumunta kasi mas malapit. Ngayon, kung kalooban ng Ama, hihilingin ko po sa ating Panginoon, kung ang mahal na Apo ay magkakaroon ng pagkakataon, hihingin ko po yung pagkakataon. Alam niyo po, sinagot ako ng Banal na Espiritu, ibibigay ang kaukulan para sa kapatid mo, bukas tutungan sa Cavite. Noong nalaman ko na hanggang madaling araw, pagsakay ng barko, siya'y nakalakad, sabi ko, dumiretso ka na ng Bulacan at pupunta tayo sa Divine Mercy. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At nang siya'y dumating na nga po, purihin, dakilain ng ating Panginoon, hindi ko po siya hinawakan, ni hinaplos man. Sapagkat walang endorsement ang Banal na Espiritu sa akin, na pagdating ng kapatid mo'y haplosin mo, wala. Kundi ang pinanaligan ko, walang karapatan ng sino man na maaaring manggamot sa kanya, kundi ang haplos ng ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? At purihin, dakilain ng ating Panginoon, andito nga po siya, dumating siya. At alam niyo po ba, purihin ang ating Panginoon, sapagkat maging yung kasama niya na wala akong kamalayan, nagkaroon po pala yun ng depression, nagkaroon ng sakit sa ulo, nalitang ang ulo, nasiraan ng bait. At purihin ang Ama, nakarating po dito, na kung nakita niyo po, siya yung unang tinawag ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat siya yung unang nagkaroon ng pandama, pati siya ginamot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama, wala na pong naramdaman. Nakauwi na po, andun na kanina sa amin. Hinihintay po siya ng mga kumpare, kasi alaala, bubuhatin. Hindi po namin pinaalam na dito na siya ay hindi na opera. Basta ang alam nila, nakaproject sa isip ng mga tao doon na siya ay grabe, ang daming tumawag, sa hospital ka na roon, bibisitahin ka namin, nagtatawanan po kami. Buhay po ba ang Diyos? Kaya buhay ang Diyos. Kung yun po ang magiging kaparaanan, mahal na Apo, ang sabi po niya sa akin kanina,
Salamat kay Apo Kunching, salamat sa ating Panginoon. Ang dami daw pong nagtatanong sa Kanya kung sino ang gumamot sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya kung ang kaparaanan ng Ama ay bibigyan niya ng daan, makakarating po kami sa Romblon. Kaya nananalig po ako na ibibigay ng Ama ang kaparaanan sapagkat medyo malayo po yun at alam niyo naman po, lahat kami umaasa lang sa Diyos kung kailan kami niya itatakda para makatungo roon. At nagpupuri ako sapagkat ang dami na nga daw po nagtanong. Ang sabi ko sa kanya, sa kapatid ko, yan ang katotohanan. Pinahintulot lang ng Ama na ikaw ay pumunta at makita na yung tinunguhan mong hospital, sa hospital natin, lahat ng pinadala nila sa Maynila namatay. Kaya ayoko maganap sa iyo yun. Sabi ko sa Ama, aaminin ko po sa inyo, nung oras na yun, bago ko makausap ang mahal na Apo, iniling ko sa Ama, Ama, batid mo po ang aking damdamin bilang alagad mo. Hindi po ako magsisinungaling sa iyo, tatapatin ko po kayo. Parang hindi ko pa kaya na babawasan kami magkapatid. Hindi kami natitipon kahit minsan. Subalit ang kaparaanan pong ginawa ng ating Panginoon, lahat po kami natipon. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama. Bakit ko po ito muling binahagi? Kung may karamdaman po kayo at tinura ng Banal na Espiritu sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, kung ano yung dapat yung gawin, panindigan niyo po, wag po kayong matakot, sapagkat sinasabi naman po ng Banal na Espiritu kung kailangan gumamit ng siyensya. Amen po ba yun? Sapagkat dito nga po walang makinarya, kung dapat kayo i-x-ray, ultrasound, o kahit na ano pa man, hindi po yung binabawal. Subalit ang labis lang na ginagampanan ng tao, yun lang po ang ayaw ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Isipin niyo po ang referral, MRI, then ooperahan, pag walang makita, ibabalik yung lahat ng organs niya para makita lang paano kung magkamali. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ganun po ang paninindigan ko, sabi ko sa kanya, wag na wag kang papayag dadalhin ka sa loob ng ospital. Wag na wag kang papayag. Panaligan mo lang yung sinambit ng mahal na Apo kahit hindi ka pa na-haplos. Sapagkat may damdamin po na ipinadama ang ating Panginoon na panatag ka na anak, pumanatag ka na, saktong 3:00 nang siya'y mag-text sa akin, Manang, huwag ka nang mag-alala, nakahakbang na ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po kung paano ang homily ng ating pare, ang kanina pong pahayag na ating mahal na Apo Kunching, huwag po nating katakutan ang buhay na daratal pa, sapagkat may Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritu at may ginagamit na nila lang sa dakong ito, ang ating mahal na Apo Kunching, na kung pananaligan niyo po sa bawat salita niya na mula sa ating Ama, panghahawakan niyo po at sigurado magagalak ang puso niyo. At doon ko po rin nakita na nakasalalay sa malalim na pananalig at pananampalataya sa ating Diyos kung dais mong kamtin ang tagumpay mo. Amen po ba yun? Sapagkat sa nakita ko po, kung hindi ko tinakot ang aking kapatid, sa dami ng mga demonyo na kapaikot sa kanya para tumungo doon sa lugar na yon at siya'y maoperahan, tinakot ko po talaga siya, naggalit-galitan ako para insist ko lang sa kanya na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Buhay pa ba ang Diyos? Nawa po, hindi ko po sinasabi sa inyo na tularan nyo ako, hindi ko rin po sinasabi na maniwala kayo, subalit nawa po, ang pananalig at pananampalatayang ito'y huwag nang kumupas pa kailanpaman. Sapagkat pinasilay, pinadama, at nakita ko, nadama ko sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching na ang Diyos na buhay kumikilos, gumagawa sa sinumang anak na nananalig sa Kanya. Muli, magandang umaga sa gabing ito. Maraming pong salamat sa iyo, Mother. Sadyang kay palad mo po sapagkat sa pamagitan po ninyo, patuloy na ipinahayag ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. At sa dakong ito, ang Diyos ay buhay. Amen po ba sa katauhan ng ating Apo Kunching? Ang lahat po ay inaanyayahan tumayo.